po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod ulit, si Freddy dito sa Amerika. At ito ay tatalakayin ko naman ang isang mga balita na nangyayari dyan sa Pilipinas. Okay? Bago ko tuloy-tuloy na simulan ng ating maikling talakayan tungkol sa what's going on there in the Philippines is if you haven't subscribed to my channel, please subscribe now by pressing the red button below and give me a big likes and make some comment regarding this matter, whether in English or in Filipino. And at the same time, if you could share this video to others, to your friends and benefactors and to your family circle and within your barangay or within your community, more especially here in the America, okay? Whether you live in Los Angeles or here in Texas, in Chicago, and other parts of the United States. Okay? Now, ang aking tatalakayin ay tungkol dito sa mga controversial na Senate hearing. Alam niyo din sa Senate hearing, ito si Senator Bato de la Rosa ay inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaanak niya sa kasal. Kaya nakita niya masyadong naging masyadong masunurin to si Bato de la Rosa diyan sa ating dating Pangulong Presidente Duterte, more especially on war on drugs. Kaya pinipilit nilang sirain ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi naman lingid sa inyong kalaman ay gumanda ang ekonomiya natin. Bagamat ang presyo ng bilihin ay tumataas or inflation rate ay naapektuhan yan sa kasalukuyang nangyayari. Di ba mainit ngayon? Sa palagay nyo ba? Di ba maraming ating palay ay hindi tayo makapag-produce ng so much rice because of the ongoing El Nino phenomenon. And in 2 months from now, there will be a La Nina, so great flood. Naku, yan ang mawigat na problema. Hindi natin malaman kung saan natin itatanim yung ating mga palay. And we are going to be obliged to import more rice from other countries. Doon hindi naapektuhan ng La Nina. Pero I don't think so. Kaya tumataas ang presyo ng bilihin. Pag malaki ang demand, ay siyempre tataas ang bilihin. Kasi pag malaki ang demand, ang produce natin ay konti lang, ano mangyayari? Tataas. At ang gobyerno ay gumagawa ng paraan upang hindi naman tayo magutom. Kasi pwede naman natin palitan ng other staple foods yan, like corn, bread, and other staple foods that being used in other countries. But kasi pinasanay na tayo, at ako man, pag hindi ako nakakain ng rice for about a week, nangihina ako. Bumabalik pa rin ako sa rice. Pero pinipilit ko labanan yan. Sometimes I eat hamburger dito. Sometimes nagsasardinas ako tsaka tinapay o pandesal. Ay, naku. So, yan ang pamamaraan na pwede natin gamitin. At tungkol naman sa mahalang bilihin, we need to work hard. Diyan sa atin, usually, isa lang ang nagtatrabaho. Dito sa Amerika, kung 5 kayo sa pamilya, lahat nagtatrabaho. Kaya makikita nyo na ang gaang-gaang ng buhay dito sa Amerika. Kaya iba dyan, iba na nag-abroad. Di ba sila ang buhay nila, lalo na kung 1 o 2 ang nag-abroad. Maganda ang buhay ng isang pamilya. Tama ba ako o mali? So, ngayon, sinisira nito mga pro-Duterte at mga pro-China ang paninira sa ating Pangulo. Ganyan din ang ginagawa ng China ngayon na gumagawa sila ng istorya upang paniwalain ang mundo na ganyan sila. Like yung anang West Philippine Sea na inaangkin na nila. Pinalabas nila ang mali ay tama. Ganyan ang style. Iisa ang pattern ng China at itong mga Duterte. Gusto ni Duterte na makabalik
sa pagiging presidente. At yan ang ginagawa niya. Tinatakpan niya yan. Gusto niya siya ang papalit na magiging presidente. At ayaw niya maano si Bongbong Marcos Jr. until 2028. Sabi niya, sinusunod niya ang Constitution. Pero ano ginagawa niya? Gumagawa sila ng all of lies. Kasama na yung mga desperado. Sino mga desperado? Sino mga desperado? Yung mga abogado na kasama ni Rodrigo Roa Duterte. Yung mga dating staff niya nung kabinete. At yung mga desperado rin na mga ibang abogado na naging kabinete ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na gumawa ng alingas-ngas at siya ay tinanggal ng partido. Ganyan ang ginagawa ng ating presidente. Pinipilit niya at makikita nyo ang ating presidente ay aral dito, katulad ni Speaker Romualdez at First Lady galing dito sa Amerika at dito nag-aral yan. Mga nagsipag-aral yan dito sa Amerika. Kaya ang style na ginagamit nila ay US style of administration. Napansin nyo ba? At makikita nyo, sinasabi niyang iba dyan sa inyo na ang ating presidente ay second year college lang. Dito sa Amerika, kung totoo man yan, makikita naman nyo. I-compare sa mga college graduate dyan sa Pilipinas at mga abogado dyan sa Pilipinas. Sino ba mas magaling? Ang ating presidente o yung mga abogado dyan sa Pilipinas? Hindi naman lahat, pero meron din mas magagaling. Pero yung, most especially, yung mga ating mga abogado na nandiyan sa Supreme Court. Talagang hindi matutumbasan ang kakayahan nila pagdating sa pamamalakad at ang kanilang pinag-aralan ay inilalabas. Hindi ba? Okay. Kaya, ang napapansin ko lang dyan sa Pilipinas, pag ikaw ay nag-aral, nagagalit yung ibang mga Pilipino. At yung mga nagsipag-aral, ang ginagawa, nagpapa-under sila sa mga taong kukunti ang pinag-aralan. Mali po yan. Sa aking palagay, dapat yung mga nagsipag-aral ay tulungan ang mga nasa ibaba nila upang umangat. At kung pwede, lampasan pa sila Ganyan Kasi kung lahat kayo ay nagtutulungan, lahat tayo nagtutulungan, aasenso ang ating bayan, aasenso ang inyong pamilya. No man is an island. Kung kayo, nasa pamilya kayo, umangat si Pedro, umangat si Juan, umangat si Maria, ano mangyayari? Maganda ang kinabukasan ng inyong pamilya. Pero kung isa lang, ano makikita? You are struggling. Every day you are struggling on a day-to-day. Kasi ang nangyayari dyan, paycheck to paycheck na lang. Pag sumweldo ka, pamayang konti, wala na, ubus na. Hindi katulad ng lahat kayo ay nag-aaral, lahat kayo ay nagtatrabaho. Napakaliit lang. Kahit na ang kinikita ng isa ay 700 a day or 600 a day. Kung lahat naman, bawa 5 sa pamilya, at lahat sila ay kumikita ng 600 a day. 5 times 6. 5 times 6, how much? 3,000 pesos a day. Di ba? Medyo maluwag na yun. Hindi ka na maghihirap nun. Kumikita ka ng 3,000 a day. Diba? Malaking bagay yan. Makakabayad ka na sa mga... at kung pwede, hindi lang dapat ganun. Dapat continuous ang study. Hindi po kahit college graduate ka na, ay tapos na. Hindi po yan. Ngayon, tuloy po natin itong paksa na dapat kong talakayin. Ito po At ako ay magkokomentary after dito. Tiwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mailalabas ni Senator Bato de la Rosa ang katotohanan sa umano'y PIDEA leaks. Sa kabila ito ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na isa itong seryosong akusasyon at wala umanong matibay na ebidensya. Pinalala. Yan, kita niyo na si Senator Bato ginagamit ang Senate hearing. Ginagamit ang Senate hearing tungkol do sa leak na PIDEA. Wala siyang ebidensya
Pero gusto nilang palabasin na yung ebidensya na nakuha nila ay genuine. Dahil meron daw tatak ng punch. Kasi pinapunch yan ibig sabihin kinuha sa file. Pero ang sino ba nagbigay niyan ng ebidensya niyan? Ito ay galing kay Maharlika. Hindi credible. At itong si dating PDEA agent, hindi rin credible. Bakit hindi credible? Dating PNP, natanggal. Dating PDEA, natanggal. Magiging credible ba yan? Hindi credible yan. At napatunayan na maraming yung ipinakita niya na papeles na galing sa PDEA ay fake. Kasi agent yan Pwede niyang gawin ang dapat gawin upang baliktarin. Magagawa niya yan. Kaya nga natanggal Hindi lang 1 beses, 2 beses natanggal. At nagbabala na ang Civil Service Commission sa mga ganitong ginagawa ng kanilang member na maaari nilang makulong for less than 10 years for such attitude. Okay, tingnan nyo sa Inquirer o sa ibang source. Yan ang patakaran ng Civil Service Commission. Okay? Tuloy natin ito, no? Na din ito si Senator Bato na hindi dapat aniya ginagamit ang public hearing para sa political persecution. Nagugat ang isyong PDEA leaks matapos lumabas ang isang 2012 document ng naturang ahensya. Dito nakasaad ang pangalan ng Senator Ferdinand R. Marcos Jr. o bago pa naging Pangulo si BBM at ang aktresa si Maricel Soriano na gumagamit umano ng iligal na droga. Pinatunayan din umano ito ni dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA agent Jonathan Morales. Si Jonathan Morales, ito yung PDEA agent na 2 beses natanggal sa Philippine National Police and as well as PDEA. Kaya, credible ba? Credible ba? Hindi ko siya credible. At hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. At ito ay sinabi rin mismo ng PDEA. Kasi hindi ko man nag-aral sa sa Philippine National Police Academy. Hindi ko siya. Simple lang kanya ng pag-aralan at nagkaroon lang ko ng master's degree. Kaya yun ay ginamit niya upang makapasok sa Philippine National Police. Okay? Kaya hindi ko siya credible. Kaya sinasabi ni Digong Duterte na inaasahan niya na mapagtatagumpayan ni Senator Bato de la Rosa na wala namang sapat na ebidensya upang dikdikin at idiin at patunayan na ang kanilang ebidensya nakuha ay lehitimo. Kayo na ho umatol at ang mismong PDEA ang nagpasinungaling dito. Hindi po to legitimate. At ito po ay binanggit na rin sa Senate hearing na napahiya si Senator Bato de la Rosa at maging dyan si Maharlika sapagkat i-deny ni dating actress na si Maricel Soriano. Dahil sabi niya ni Maricel Soriano, kanya yung kondo at iyon ay napagbili noong 2012 at meron siyang deed of sale. Maliwanag na gumagawa sila ng ng ikasisira ng ating Pangulo na nangyari na noong 2012 prior na qualifications para maging siya ay naging Pangulo. At ito ay tinanggap ng COMELEC. Bakit ngayon lang? Dapat nung araw pa. Bakit ngayon lang nila pinagdidiinan itong kasong ito samantalang nung araw pa ito nangyari? Tanungin ko sa inyo, bakit ngayon lang? Sapagkat gusto nila umalis na si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto at siya ang papalit, si Digong.
Galit na galit siya sa Constitution dahil gusto niyang palitan. Pero hindi siya, paano siya babalik sa pagiging presidente? Di siyempre babaguhin niya ng Constitution at magkakaroon ng military junta. In the process of, ito ay binanggit na rito ni Senator Trillanes kung ano ang pakay ng mga Duterte. Kaya sunod-sunod ang kanilang rally na doon lang naman sa Mindanao umani ng tao na suporta. At ito sinasabi nila dyan sa Dumaguete, sabi nila ay people's power. Paano magiging people's power? 300 lang naman katao ang umaten. At hindi sila welcome sa probinsya at sa syudad ng Dumaguete. Okay? Kayo na ang bahala magbigay ng analysis. Kailangan matuto kayong mag-analyze. Kayong lalo na yung mga solid north, yung mga Ilocano sa buong mundo ay magbigay kayo ng komentaryo dito o comment whatever you feel about what's going on with the present administration of President Bongbong Marcos Jr. in which he was able to lift the economy of the country. Kasi marami ng investor dyan sa Pilipinas Sila na lang ang naninira. Bakit sinisira nila? Kasi hindi na sila makapagantay ng 2028 at natatakot sila na ang ICC ay makapasok by next month or on the month of July. Okay? In God we trust, never hold peace. I'll see you in my next vlog.